Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umukit ng kasaysayan si Carlos Yulo matapos makadalawang ginto sa Olympics sa loob lang na mahigit 24 oras nitong weekend. Ang back-to-back niyang panalo sa floor exercise at vault events ng gymnastics. Ang una ring double gold na bansa sa isang siglong pagsali sa palaro. Balikan po natin ang kanyang winning performance na dahilan kung bakit narinig ng buong mundo ang pambansang awit ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. JP! Sa liksing ipinakita sa unang sabak sa vault pa lang, hindi na mababakas ayon kay Carlos Yulo ang kakulangan sa tulog dahil sa pagkatuwa sa nauna niyang gold medal. Suwabe ang landing kahit mataas ang level of difficulty kaya naka 15.433 agad. Ramdam yan hanggang sa sunod na vault performance kung saan nakascore siya ng 14.8. Kaya umabot sa 15.116 ang average total score, sapat upang ilipad siya sa ikalawa niyang ginto sa 2024 Olympics. Unang pagkakataon din para sa isang Pilipino ang double gold sa iisang Olympic game dahil nanalo na sa floor event nitong Sabado. Ikalawang pagtaas din ito ng ating watawat sa Paris Olympics. Hindi na raw niya ito inaasahan, lalo't pinakamagagaling ang kalaban kabilang ang Tokyo Olympics bronze medalist mula sa Armenia na nanalo ng silver sa event. Pero ang tiyak, tiwala siyang nagawa niya ang lahat. Yung first vault niya, full blast talaga. Then second is medium lang. Then meron kaming mga exercise na ginawa bago kami pumasok. Yung mga handstand for handspring. Sabi ko, Loy, sa'yo na. Nasa sa'yo na yun. So pagka ginalingan mo, nagkamedal tayo. Sa gitna ng labang yan, hindi na rin nanghina ang suporta ng mga Pilipino sa Paris. Kaya matapos ang panalo, sinuklian niya ni Yulo kahit pagod. Game siyang nakipaglitrato at namigay pa ng mga autograph sa fans. Pagkatapos ay nilapitan ang itinuturing na pahinga ang nobyang si Chloe. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para supportahan ako. Pasalamat ako sa taas na binigay siya sa akin. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. It seems na parang best. Tila kasama rin in spirit ni Carlo ang ama na hindi lang tumutok sa kanyang mga laban sa telebisyon, kundi nagpahayag na ng pagka-proud sa kanya bago pa ang laban. Mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung suporta ng binibigay din nun. Yung grabe. Wala akong masabi na thank you sa suporta pa. Mahal na mahal kita. Ngayon pa lang, may sunod ng tinatarget si Carlo. LA, see you in LA? Yeah, LA. Pero bago pa ang 2028 Los Angeles Olympics, i-enjoy muna niya saglit ang well-deserved na pahinga. Nang tanungin niya kung ano ang mga gusto niya. Mula sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, JP Soriano, nag-uulat. Matapos usisain sa Senado, pinakiusapan ng PNP ng isang senador na ibalik sa seguridad ng Vice-Presidente kahit yung mga taga Davao City lang na pinagkakatiwalaan ng Vice. Ang tugon ng PNP Chief sa pagtutok ni Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil na 75 ang tinanggal na police security ni Vice President Sara Duterte dahil isinasaayos ng PNP ang deployment ng mga pulis. May 31 na pulis naman daw na naiiwan sa bise, bukod pa sa 358 na tauhan ng AFP. Paliwanag din ni Marbil sa ginawang threat assessment ng Presidential Security Command o PSC na namamahala sa seguridad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, wala raw banta sa buhay ni VP Sara. Sabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo.
Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you. Nanindigan din si Marbil na hindi politika ang pag-alis sa ilang police security ng vice-presidente. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only our vice president na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political. No, not even. Marami po kami tinanggalan because we don't see any threat sa mga bantao. At sabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Sa pagdinig, tinanong din si Marbil, kaugnay sa pagsisilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 kapwa-akusado sa iba't ibang kaso kabilang ang child abuse at qualified trafficking. We use women and children as human shields, obstructing and delaying the lawful actions of the police. Armed with bolos and other bladed weapons, male members of this group engage in violent confrontation. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Pero sabi ni Marbil, hindi umano lumaban ang mga pulis kahit noong i-water cannon sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Bakit tinitira nyo ng tubig yung mga pulis? It was an act of defense of property, Your Honor, because we believe that since the warrant of arrest was not properly served, Your Honor. Kaninang 2:00 ng madaling araw, may inihain na naman umano na search warrant sa isang farm malapit sa Glory Mountain ng KOJC. Was anyone hurt during that operation kaninang umaga? Ang amin lang pong nakuha na information through our co-counsel there is tinutukan ng baril at kinuna ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100% and the 4 others. Nandito po kami and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Question din ng KOJC ang pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy. Kaya iimbitahan daw sa susunod na pagdinig ng Senado si Interior Secretary Benner Abalos para magpaliwanag. Sa ngayon, iisa lang sa 6 na wanted ang nahuli ng mga pulis sa KOJC. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ang lahat ng hirap na hindi kayang ilarawan ng salita, buong-buong nabakas sa reaksyong ito ni Carlos Yulo nitong Sabado. Ganap na siyang Olympic gold medalist. Pangarap na pinanday niya mula pagkabata at unang tinarget sa Tokyo Olympics. Nung Tokyo po, compare po doon, mas bata pa po ako and wala po akong masyado pa pong experience sa mga ganong kalaking competitions. So ngayon po, mas confident na po ako. Bibigay ko po lahat and ng buong puso po yung performance ko po. Pero ilang balakid ang tinalo ni Yulo bago nakamit ang medalya. Kabilang ang paghiwalay sa dating Japanese coach at pag-pull out naman ng magiging coach sana dahil sa injury. Coachless man, inimbitahan naman siya ng isang gym sa Korea ng isang Tokyo 2020 Olympian. Pagkatapos ay inampun din ng British Gymnastics Center kung saan niya nakasama sa training ang Philbrit na si Jake Jarman. Kaya bakas ang pagkakaibigan nila nang maka-gold siya at maka-bronze si Jarman sa floor exercise event nitong Sabado. Ganito rin sa ibang kapwa gymnast si Yulo, na inihambing ng Olympics.com sa isang pop star na kahit walang manager ay nakikipag-collab sa pinakamagagaling sa buong mundo. Sabi niya sa isang post, "It's not about winning. Kailangan lang mag-improve nang hindi nakakalimutan ang sarili sa training." Yan din ang dahilan kung bakit mula Japan ay sa Pilipinas na itinuloy ni Yulo ang training.
Bago sumabak sa Paris Olympics, dito mismo sa gym na ito ng Gymnastics Association of the Philippines, nag-full-time training ng halos buong maghapon araw-araw si Carlos. Pagpapamalas daw ng kanyang pagiging mapagkumbaba at pagtanaw ng utang na loob sa kung saan siya nagsimula. Dito ko rin nakilala ang mga kababata ni Carlos, kabilang si Juancho Miguel Besana, na binanggit ni Yulo sa Olympics.com na nakatulong sa kanyang well-being. As an athlete po, he's the benchmark namin na pag nakita po namin sa training, yun po yung sinusundan namin na parang pag nakita po namin siya, nagsisipag po siya. So mas ginaganahan po kami gumawa ng maayos na training. Sa kabila niyan, hindi raw nagbabago si Yulo, kaya inspirasyon sa mga tulad nila. Supported din po sa amin. Ano po siya, humble po siya talaga. Tapos po, hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado sa lahat po ng bagay. Simula po sa pagkain. Hindi ko naman po siya nakita na as a threat. Sa akin po kasi magka-teammate po kami sa aparatos po magkalaban po. Bata pa lang daw nakita na si Yulo ng potensyal maging champion. Kaya sa kuhang ito sa 2012 NCR palaro ayon sa mga naging coach. Even his younger years, mga around 8 years old, talagang masigasig siyang mag-training. Talagang nakapokus siya lagi at saka wala siyang complaint. Maski na may masakit sa kanya, na-injured siya, training pa rin siya, hindi siya nag-excuse talaga sa training. Ang natupad na pangarap habang inaalagaan ang sarili, marahil ang pinakapanalo ni Yulo. Sabi niya bonus na lang pero ipinagpapasalamat pa rin ang kaliwat kanang gantimpala, kabilang ang milyong-milyong pisong cash, fully furnished condo unit na upgraded na sa 3-bedroom at house and lot. Aabot sa 65 milyong piso o higit pa ang halaga ng lahat ng kanyang matatanggap. Bukod pa yan sa mga resolusyon sa Senado at Kamara ng pagkilala sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa 3 motor tanker na naaksidente sa dagat na bahagi ng Bataan. Pero ang ilang mga isda, umaapela na ng tulong lalo't malaki na ang epekto sa kanilang kita. Nakatutok si Maki Pulido. Nagugutom na nga, pinagsasamantalahan pa umano ng mga fish trader ang mga mangingisda sa Bataan. Sa monitoring ng grupong Pamalakaya, ang isdang salinas na dati raw binibili ng mga fish trader ng 120 pesos per kilo, ngayon 50 pesos na lang. Pero pagdating naman sa palengke, umaabot na ito ng 200 per kilo. Ayon sa mga mangingisda, doon sila sa mga lugar ng isda na wala po talagang oil spill, malayo doon sa oil spill. Pero nagagamit noong mga traders para pagsamantala yung mga mangingisda. Wala raw ganitong na-monitor ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dahil matumal ang bentahan sa palengke, nagmura ng hanggang 20 pesos kada kilo ang bentahan. Dahil din sa oil spill, ang ilang tindera sa Kamuning Market, naghahango muna ng mga isdang hindi galing Manila Bay. Tigil muna. Kumbaga sa iba muna kami kumukuha para safe. Oo. Kasi nakakasira naman po pag ganun ang kukunin mo. Giit ng BFAR Region 3, ligtas kainin ang mga huling isda mula Bataan, Pampanga at Bulacan. Araw-araw daw ang kanilang sensory evaluation sa iba't ibang testing sites at pasado ang kalidad ng mga huling isda. Sa ngayon, patuloy na umaapela ng tulong ang ilang grupo ng mga mangingisda. Matinding gutom na raw ang inabot nila dahil sa reclamation ng libu-libong ektarya ng Manila Bay na oil spill pa sila. Mismo mangingisda na umaayaw doon sa hanap buhay. Napipilitan mag-construction. Kapag mababa yung huli, tataas yung presyo nito kalaunan sa market. At kapag mataas yung presyo, syempre, ang kawawa na naman ay ang mga mamimili. At kung mababa ang ating production ng isda, mag-i-import na naman tayo. Tanggap ng BFAR ang pagbaba ng dami ng mahuhuling isda dahil sa reclamation ng Manila Bay. Pero higit sa kalahati naman na raw ng fish production ay mula sa aquaculture at hindi huling isda. Tiniyak din ng BFAR na may mga nakahandang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Sabi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago sisimula ng pagsipsip ng diesel mula sa MKTR Terra Nova. Kailangan ma-stabilize yung barko bago magkaroon ng siphoning. Kasi pagka sinaipon mo yan at na-compromise yung integrity ng barko at gumalaw yung barko at matanggal yung mga temporary caps niya, baka lalong magkaroon tayo ng problema. So priority yung pagsiseal ng mga valve.
Naglagay na ng oil spill boom sa MKTR Jason Bradley, habang nasa 790 liters ng oil-water mixture ang nakuha sa pagpapatuloy ng oil recovery and containment sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, idinaan sa Unity Walk ng mga pabor sa PUV modernization ang pagtutol nila sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang programa. Ang tugon ng Pangulo sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi napigil ng malakas na buhos ng ulan sa Quezon City at Maynila ang marcha ng mga grupong pabor sa PUV modernization. Protesta ito sa inilabas na resolusyon ng Senado na nanawagan na suspindihin muna ito. Sinuong ng grupo ang baha dulot ng pag-ulan nung umaga. Hinarang pa ng mga pulis ang grupo na papunta sana sa Mendiola malapit sa Malacanang, pero pinayagan na rin matapos ang negosasyon na makatawid at makatuloy sila sa Mendiola para doon ipagpatuloy yung kanilang programa. Sa mga oras ito ay nagbabaklas na yung MPD at papayagan ng lumusot itong grupo na to dito sa Espanya. Pero kahit pa may resolusyon ng Senado, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na raw ang nagsabi wala nang atrasan ang PUV modernization program. Sinabi niya sa akin na ipadala natin sa Senado lahat ng mga pag-aaral na ginawa natin, ano yung mga ginawa ng previous administration, yung ginawa natin. Okay. And ituloy natin yung programa, no? Yun ang standing instruction sa amin ng Presidente. No? Walang resolusyon ang makakapigil sa atin. Hindi ho ito binding sa ehekutibo at ang utos po sa amin ng ehekutibo na pinangungunahan ng Pangulo at ng Kalihim Bautista ay ituloy po ang programa. Susolusyonan naman daw ang mga bahagi na may agam-agam tulad sa consolidation, pati na ang pag-phase out sa mga traditional na jeep. Sabi ko, hindi ito perfect na programa, pero ito ay programa na pwede nating implement and can be successful for the benefit of the riding public. Ang grupong Manibela na ayaw sa ilang bahagi ng PUVMP, wala naman daw silang problema sa pagsasamoderno ng kanilang jeep, pero sana raw ay mga locally manufactured ang kunin nila. Yun nga lamang. Wala naman pong pinapayagan ng mga local manufacturers na binibigyan ng certificate of compliance. Meron na po ba? Ayaw po namin bitawan yung single franchise. Gusto natin atin pa rin ito. Sa ngayon, hindi pa raw sila nabibigyan ng show cause order para tuluyang kanselahin ang kanilang prangkisa, kaya tuloy sila sa pamamasada. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Higit pa pala sa problema sa training, ang kinailangang isang tabi ni Carlos Yulo para makatutok sa target niyang medalya sa Olympics. Kinumpirma ng kanyang ina ang tampuhan nila ng anak. Pero masaya raw siya sa tagumpay nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tatay ko, Mark Andrew, love you. Yeah. Sa ilang beses na pagpapasalamat ni Carlos Yulo para sa mga tumulong sa kanyang makamit ang kanyang 2 Olympic gold, laging special mention ang ama niyang si Mark Andrew. Malaman niyan, gayon din ang sagot ng ama sa unang shout-out ni Yulo. Congrats, Nak. Love you too. Sana mag-usap-usap tayong family. Matapos na yung natin. Hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag-banding tayo, magbalikan na lahat. God bless you and congrats, Nak. Laban Pilipinas. Maingat ang mga salita ng ama, lalo't ng panahong ito may natitira pang laban si Yulo. Pero sa social media, may mga ingay at spekulasyon kung ano ang nangyayari sa pamilya Yulo. Sa panayam sa ina ni Yulo na si Angelica, kinumpirma niyang may tampo siya sa anak dahil sa ilang nabanggit umano ni Kaloy kaugnay ng pera. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy, sa perception niya, meron, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Masama yung loob ko, parang, syempre andun yung pain na parang sabihan ka ng anak mo na
magnanakaw na parang gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Gayunpaman, sinabi ng ina na masaya siya para sa tagumpay na nakamta ng anak. Siyempre, no, ano niya yan eh, pangarap niya yan eh. So, sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Kung magkakaayos pa sila, sabi ng ina ni Yulo, depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No. Hinihinga namin ng reaksyon si Yulo sa mga sinabi ng kanyang ina. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa mga tauhan ng China kung kaya halos hindi makapalaot ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, maging mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, hindi nakaligtas sa pagtaboy ng China Coast Guard. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. May live nga tayo dito sa barko ng BIFAR na BRP Dato Pagbuaya dito sa Iroquois Reef na nasa southern portion o sa timog na bahagi ng Reed Bank o Recto Bank. 269 kilometers ang layo nito sa Palawan, pasok sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung nyo pang mababanaag dito sa aking likuran, itong mga ilaw ng mga Chinese militia, mga barko ng Chinese militia. Itong mga barkong ito ay wala na raw alisan dito at hindi na madaling itaboy, sabi ng Philippine Coast Guard. Itong pagpapatrolya at pag-iikot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR kasama ang Philippine Coast Guard dito sa West Philippine Sea ay kanilang ginagawa sa kabila ng pulisiya ng China na pwede nilang arestuhin ang mga dayuhang papasok sa tinuturing nilang teritoryo, bagay na maring tinututulan ng Pilipinas. Wala mang ginawang pangaharang, mahigpit na binantayan ng China Coast Guard ang bawat galaw ng aming sinasakyang barko ng BIFAR na BRP Dato Pagbuaya. Isa sa inikutan ng BIFAR at PCG ang Escoda o Sabina Shoal. Ito ang karaniwang daanan kapag may resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito yung tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. 3 beses itong mas malaki sa pinakamalaking Coast Guard ship ng Amerika at 5 beses na mas malaki kaysa sa ating pinakamalaking Coast Guard ship, ang Teresa Magbanwa, na kanyang binabantayan dito sa may Sabina Shoal. Matagal na itong monster ship na ito ng China dito at binabantayan hindi lamang ang ating barko, kundi yung mga mangingisda na kumukuha ng kabuhayan dito sa Sabina Shoal. Sa Sabina Shoal, namigay ng krudo ang BIFAR at PCG habang mahigpit na binabantayan ng mga maliliit na rubber boat ng China Coast Guard. Sa isang punto, magkaharap ang inflatable boats ng PCG at CCG habang nagpapakarga ng gasolina ang mga mangingisdang Pinoy. Paulit-ulit din ang radio challenge ng CCG, pero dito pinansin ng BIFAR. Of the People's Republic of China. Please inform us the purpose of your visit to this sea area. Over. Dahil sa paghihigpit ng China, ayon sa kapitan ng barkong pangisda ng Pinoy na tumanggi magpakita ng mukha, 3 buwan daw silang hindi nakapalaot. Balita na puhulihin daw po yung mga nangingisda sa West Philippine Sea. Natakot kayo? Kaya po, natakot ka rin kami, sir, kaya gawa ng wala na, kahit na mahirap talagang tiniis talaga namin para hindi lang mahuli, hindi mo na nagpalaot. Sana lang daw hindi umalis ang Philippine Coast Guard at patuloy silang bantayan para payapa sila makapaghanap buhay. Pero ibang sitwasyon ng mga mangingisda sa mismong Pag-asa Island. Hindi na raw sila makalapit sa Sandy Cay na sobrang lapit lang sa Pag-asa Island. Ito yung Sandy Cay area, dito malapit sa Pag-asa. Dito nakahimpil yung napakaraming mga Chinese militia at binabantayan ang lugar na ito. Dahil dito napakaraming isda. Dati raw ay dito nangingisda yung mga Pilipino. Pero ngayon ay pinagbabawalan na sila at nakabantay ito mga Chinese militia. Mahigit 30 ang mga barko ng Chinese militia at isang China Coast Guard ang tila nakastasyon na dito at di na umaalis. Lahat ng lalapit agad nilang tinataboy. Sa pag-ikot ng BIFAR at PCG sa lugar, binuntutan at pilit pinaalis kami ng rubber boat ng China Coast Guard. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard tungkol sa West Philippine Sea,
Layunin nila at mga misyong ganito na tulungan ang mga mangingisdang Pinoy na makinabang sa yaman ng karagatang nasa loob ng ating territorial waters. Ang bantang pag-aresto ng China, wala pa naman daw nangyayari. On the part of the Philippine government, we are still asserting our position in these waters. Wala pa naman tayong nababalitaan or na i-report ang ating mga kababayang mangingisda na sumailalim sila sa ganitong harassment ng Chinese Coast Guard. Sa pambihirang pagkakataon, linikutan din natin itong Subi Reef, ang man-made island ng China na 26 na kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island. Bagamat marami ng dekadang okupado ng Pilipinas ang Pag-asa, kitang-kita ang kaibahan sa ginawang artificial island ng China na kanilang ginawa nito lang 2013. Sa dami ng gusali, radar at iba pang istruktura, isa na itong malaking military installation, libu-libong kilometro ang layo mula sa mainland China. Sa kabila nito, Emil, ayon sa PCG, mataas ang moral ng mga tropang Pilipino na nagbabantay sa lugar na ito. Yan ang latest mula dito sa Aerocore Reef, dito sa West Philippine Sea. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Dumagdag na ang Germany sa mga bansang gusto rin magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas tulad ng BFA ng bansa at Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos, ipinarating ni German Defense Minister Boris Pistorius ang pagnanais ng Germany na magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas. Ito'y para makatulong raw ang Germany sa pagtaguyod ng international law at pangalagaan ng seguridad sa rehiyon. Una nang pinag-usapan ni Pistorius at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mas malawak pang defense cooperation ng dalawang bansa. We decided that we would like to have the security agreement, the defense agreement between our two countries, and we want to try to sign it until the end of the year. We look always to our partners, allies, for support, and we are grateful for Germany for continuing to support the rules-based international law that we all. Samantala, mainit na sinalubong ng Philippine Coast Guard ang 80 crew at mga opisyal ng Vietnamese Coast Guard vessel CSB 8002 sa pagdating nito sa Manila Port Area. Ang port visit, bahagi ng nilagdaang kasunduan sa Vietnam para paigtingin ang kooperasyon sa larangan ng maritime security. Sasabak sa joint search and rescue, firefighting at cultural exchanges ang PCG at VCG sa 5 araw na pagbisita nila sa bansa. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng tôi. This will promote and enhance the efficiency of information sharing and the coordination in maritime law enforcement in accordance with international law, thereby contributing to the preservation and protection of the region's maritime security and safety. Kagaya ng China at Pilipinas, inaangkin din ng Vietnam ang halos lahat ng isla at bahura sa Kalayaan Island Group. Isang buwan matapos mag-file sa United Nations ang Pilipinas, nagsumite din ang Vietnam ng Extended Continental Shelf Claim. Pero ayon sa PCG, hindi raw dapat makaapekto ang agawan sa teritoryo sa misyon ng mga Coast Guard sa buong mundo na tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda at manlalayag. Pabayaan nating umusad, but it will not prevent us also from activities like this na kung saan ang tingin namin makakatulong para mabuild lalo yung relationship. Magkakandak tayo ng joint search and rescue exercise na pwede nating magamit in the event na ang dalawang panig ay magkita doon sa area at merong kailangan na magtulungan. Nilinaw din ng PCG na walang binabalak na joint patrols ang Pilipinas sa Vietnam at walang kinalaman ang pagbisita ng Vietnam Coast Guard sa anumang mga problema ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 low-pressure area ang minomonitor na Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na nasa loob ng PAR, huling namataan sa layong 1,015 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Nasa labas ng PAR at malayo sa bansa ang isa pang LPA. Sabi ng Pag-asa, parehong mababa ang tsansang maging bagyo ang 2 LPA sa ngayon. Pero pwede pa yung magbago sa mga susunod na araw kaya patuloy nating tututukan.
Wala ring epekto sa bansa ang dalawang LPA pero dahil nagpapatuloy ang pag-iral ng habagat kasabay ng tsansa ng localized thunderstorms, asahan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at Palawan. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi na ng Northern at Central Luzon ang uulanin. Kasama na rin sa makararanas ng ulan ang Calabarzon, iba pang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Gayun din sa Panay at Negros Islands, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Oriental. Maging alerto po sa banta ng baha o landslide, lalo na ang mga nakatira sa low-lying area o yung malapit sa bundok. Maging handa rin ang mga taga-Metro Manila dahil posibleng maulit ang mga pag-ulan. Kaya kung may pasok bukas, huwag kalimutang magdala ng payong. Overflowing ang good reviews sa Cinemalaya film na Balota ng GMA Pictures at GMA Entertainment, lalo na ang pagganap ni Marian Rivera. Isa sa mga nakicheer sa gala premiere, si Ding Dong Dantes na all out ang support sa kanyang wifey. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula nang simulang ipalabas sa mga sinihan ng Balota nitong weekend, ang official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa 20th year ng Cinemalaya, patuloy itong nakatatanggap ng magagandang feedback. Kabilang sa pinag-uusapan ang kakaibang pagganap ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera bilang si Teacher Emmy. Di pa rin ako mawawala ng pag-asa. Kaya nga ako teacher. Mula sa kanyang deglamorized look, no filter na linyahan, at husay sa pag-arte. Nandito lang ako. Hindi ako binigo ng movie. Sobrang galing. Yung linyahan dito ni Marian Rivera kakaiba. Never natin siya makikita sa ganito. Pinalakpakan ang pelikula sa gala premiere na dinaluhan ni Marian kasama ang cast members, kabilang sina Will Ashley, Royce Cabrera, Rahil Birria, Sasa Girl, Esnir, at direktor at writer ng movie na si Kip Oebanda. Sabi ko nga, yung experience ko dito sa Balota sobrang priceless. Kaya sabi ko, naku, nagpapasalamat talaga ako na nagawa ko talaga ito. We knew naman that when we were shooting it that she gave it her all. But to see people appreciate it is really something else. Especially in Cinemalaya. Kabilang sa mga nanood at full support kay Marian, ang mister na si Ding Dong Dantes. Sobrang proud sa kanya, tsaka sa lahat ng bubuo ng pelikula, mula sa director-writer na si Direk Kip, sa buong cast at saka sa producers, hanga ako sa katapangan ng pelikulang ito. Napakagandang regalo nga raw ng pelikula para kay Marian, ahead of her 40th birthday sa August 12. Until August 11, mapapanood ang Balota sa Piling Ayala Cinemas. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Iimbestigahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang kaso ng sexual harassment sa isang artista ng GMA Network. Walang binanggit na pangalan si Committee Chairman Senator Robin Padilla pero sabi niya, nais niyang mabigyan linaw ang iskandalo na nangyari noong nakaraang buwan kaya ipapatawag ang mga kinatawan ng GMA sa pagdinig. Hindi po natin sinasabi na may sabit dito ang GMA7. Hindi po. Ang sinasabi po natin dito, kailangan magkaroon ng malinaw na pagpapaliwanag sa komite ng mass media ang naganap na ito. Sapagkat ito po ay public information. Ayon sa GMA Network, nakikipag-ugnayan na ito sa komite ni Senador Padilla at kinumpirmang magpapadala ito ng kinatawan sa pagdinig. Nagbitiw bilang Vice-Presidente at miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ipinaalam niya sa liham kay Senador Robin Padilla na naunang humiling ng kanyang pagbibitiw ng manumpa bilang bagong presidente ng partido. Sabi ni Tolentino, nagsumiti na siya noong pa ng resignation letter kay nooy PDP President Congressman Jose Alvarez. Sa bagong liham, sinabi niyang matagal niyang pinag-aralan ng resignation na dahil sa salungat na pananaw sa foreign policies nila ng partido. Anya, ang pagpanig ng partido sa bilateral approach sa issue ng West Philippine Sea ay hindi naaayon sa prinsipyo ng arbitral ruling
at posibleng makapagpahina sa posisyon ng Pilipinas sa international arena. Sa halip, mas makabubuti raw ang multilateral alliance sa mga kaalyado nating bansa para sa katatagan ng rehiyon. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Proud and honored ang cast ng Pulang Araw na sina Seth Cadayona at Neil Ryan Sese nang maimbitahan sa flag-raising ceremony sa Rizal Park. Nakausap rin sila ng ilang historian at professor sa event na masayang nabuo ang biggest family drama na tumatalakay sa ating kasaysayan. Forever One pa rin ang K-pop girl group na Girls' Generation sa pag-celebrate ng kanilang 17th anniversary. Very happy naman ang fans ng OG girl group sa kanilang matagal na pagsasama. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat, Iya. Thank you, Iya. Pero bago po kami magtapos, nais po namin i-congratulate ang ating Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo. Kalo, isaludo kami sa'yo. Proud, nakaka-proud panuorin. Ipinagbubunyi ka ng GMA Network at ng buong bansa at lahat ng iyong mga kababayan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.